sila. Ayaw talaga bumaba nung pula pag binababa ko sa lupa Nagdala sa kanawayan. Itong dalawa ay apat binaba ko. Yan, binababa-baba ko sila para hindi maano. Gawa ng mga nakaraan kasi pag pinapakasta ko, pinapalo niya yung mga babae. Pag manumano. Kaya ngayon, nang nilagay ko, ayan, natatakot sa kanya kasi natatandaan din ng manok yung kulay Yan sila. Yan, at least hindi na sila masyado takot. Kasi nang una kasi tinanggal ko yung dyan sa loob, yung kulungan ng mga inahin sa loob kasi pinapatungan nila. Ayan. Kahit pa paano hindi na talaga sobrang di tulad ng na nalipad talaga sila. Nalipad pataas dahil nga nadala na sa kanya. Dahil pag pinapakasta ko ng mano-mano, pinapalo nila, sakit sa kamay. Okay lang mamalo sa kamay, kaya kong tisin yun, pero yung paluin nila yung babae, kawawa, baka mamatay ka, sayang. Ayun yung pinakaama ng kanawain natin Yan, napapakita ko yung sa dulo. Ayun. Ayun sa may nyog, malapit. Yan. Yang pula na yan, red kelso yan. Yan nating red kelso, Cervivo Enriquez. True back yan sa red kelso. Kasi yung ama niyan is 1/4 red kelso at 3/4 white kelso. Siyempre talaga magto-true back yun sa dami ng salang mo, may lalabas talaga doon. Pero nakakapapuro ako kasi yung hin ko naman white kelso cross Maclean. Yan. Ay kunting itim na parang pinto, kaya nakakapalabas ako ng Maclean ng ilang piraso kasi dami ko, hindi lang naman ako isang beses nagsalang sunod-sunod kaya nakakapalabas ako ng ilang piraso na Maclean. Yan detalyado yan, may mga tanda yan, kaya hindi ako magkakamali dyan dahil yan paglabas pa lang sa sisiw pa lang may tanda na ako dyan, pagpisa pa lang. At saka ako nagpapakasta nyan, mano-mano ako lahat na nagsusulat ng itlog, kaya hindi ako magkakamali dyan, kaya malabo magkamali. Pag itlog, pagpakasta pa lang ako nagpapakasta, pag itlog niya marking agad yan, tapos araw-araw lagay sa chiller. Yan yung mga unang breeding ko, kaya yan true back ng red kelso yan, ay ng white kelso. Sa white kelso kasi siyempre 3/4 white kelso, 1/4 red kelso, talagang may magto-true back doon. Pero nakakapalabas ako ng purong white, gawa ng siyempre nakakross yung ating inahin sa Maclean, may kunting itim, ilan lang naman, kunti lang. Tapos sa red kelso naman sa white kelso naman natin 3/4, kaya nakapalabas ako ng lalaki na white kelso na purong puti. Pero sa babae hindi ako nakapalabas, ang hirap. Kaya ngayon ang ginawa ko, yung ama na white kelso pinalahi ko sa anak para makapalabas ako ng purong puti. Ngayon pag makapalahi ako ng purong puti, yung apo niya ipapalahi ko naman sa sa kanya ulit, sa ama. Yan, ibabalik natin para sa susunod na is purong-puro na. Purong-puro na yan. Tapos yung ina naman na authentic, ikrinos natin sa purong puti. Sa pure na puti na white kelso na anak niya. Binalik natin sa ina. Para doon din makapalabas din tayo ng purong puti.
Tapos yung atin namang kanawayon, yan, ipinalahi natin ang ama sa anak. Ngayon, itapos na natin gamitin, marami tayong salang. Ito naman, pinalahi ko naman sila sa tapi na kanawayon. Yan sila, magkapatid lang yan sila sa ina. Yan, sa ina lang yan sila magkapatid. Yung ating kanawayon na yan. Ay hindi pala. Sorry, ano pala to? Itong tapi natin, ano pala to? Ang ina niya pala is ano pala? Kanawayon fruits pala. Yan, kanawayon fruits. Yan kaya binalik natin, pinalahit natin dyan para makapalabas tayo ng mga white streamer tapi. Yan, makakapalabas tayo dyan ng mga tapi kasi mas lamang ang bloodline ng inahin. Mas matimbang sila kaysa sa lalaki. Kaya paniguradong may lalabas at may lalabas na mga white streamer dyan na may tapi. Hinati ko yan kasi yung kabila doon malapit na magsilakihan. Mayroon akong pisa sa taas na 10 na malapit na mag-isang buwan. At mayroon din akong pisa na 26 piraso. Mag-isang linggo pa lang. Doon ko pakakalampasan yan. At doon sa unahan pa sa gilid na yun, mayroon pa tayong ilalagay doon na range. May pagitan pa doon. Naglalagay tayo ng para sa ano. At saka sa taas natin, malaki pang bakante natin. Pwede kong gawing range yung taas nun. Yung natitira doon sa taas natin sa second floor. Range ng mga sabay-sabay na magpipisa. Ano to? Sabay-sabay to. Mga 100 to ang sabay-sabay ko. Halos ang pagitan nila is araw lang. Kaya ito sabay-sabay to pagsasamahin natin sa isang malaking range sa taas. Doon sa taas mismo, sa second floor ko, doon ko gagawan. Kasi doon sa taas ko, may mga flying pin tayo doon. Siyempre may lupa yun. Lalagyan natin. At saka yung sparring ko naman, yung ruweda ko sa taas din, sa second floor din. Pero may lupa din yun. Yung sabungan nga sa loob nga eh. Ginagawan lang, nilalagyan lang ng lupa, di ba? Walang problema, basta lupa.